Hello po, it's me, Kuya Stanber, a day in my life as a vlogger. Wow, English yun ah. Paano nga ba at sino nga ba yung nag-e-edit sa mga video ko? Kaya panoodin mo to. Hihi. Sa umaga nga po, pagtapos kong alagaan si Patat, tapos na po si Mama sa gawaing bahay dito sa munti naming tahanan, ay naghahanda na po ako sa gagawin kong content sa araw na yun. Tapos pag hindi po nalilibot yung mga pinsan ko na nagbibideo sa akin, ay hinahanda ko po yung stand ng cellphone ko para makapag-video na ako mag-isa. Ganyan nga po yung ginagawa ko. Pag nahihanda ko na po yung camera, bubuksan ko naman po yung ilaw dito sa harap para maliwanag pag nag-intro. Wow, English yun ah. Pag nakaisip na po ako ng sasabihin sa intro, dun ko na po sisimulan ng hello po, it's me, Kuya Stanber. Hindi nga din po madali yung pagiging artista dahil gaya po na to, nakaka 56 na balik na ako, hindi ko nagugustuhan. Dahil ikaw ang gusto ko, ay ako'y kiniklik. Nag-step to the left, step to the right na po ako, papasok sa kwarto ko, tapos isinara ko na po yung pintuan at magsisimula na yung wrestling. Biro lang po. Sinindi ko na po muna yung aircon para hindi masyadong mainit habang nag-e-edit ako. At opo, ito na po yung kasagutan para sa mga nagtatanong kung sino po ba yung nag-e-edit ng mga video ko. Ang nag-e-edit nga lang din po ng mga video ko ay walang iba kundi ako lang din po gamit ang cellphone at ang mahiwaga akong paa. Oh, di ba? Pag gusto, may paraan. Pag nahihirapan, dapat pag-aralan. Pag kaya, wag na po natin iasa sa iba. Tsaka pag kaya nila, dapat kaya ko din pero sa sariling pamamaraan. Ang ginagawa ko nga po bago magsimulang mag-edit ay tinitignan ko po muna yung mga video ko kung ayos lang ba. Tapos pagsasama-samahin ko na po yung mga clips sa pag-e-editan ko at magsisimula na po akong mag-cut ng mga video. At sisimulan ko na din pong ikutan yung buong higaan ko tapos guluhin lahat ng unan. Ganito nga po yung posisyon ko habang nag-e-edit. Minsan po nakaupo lang ako tapos pag nangawit na po yung likod ko, doon na po ako nagsisimulang humiga. Share ko po na ang kadalasan ng pag-e-edit ko ng video ay alauna ng tanghali pagtapos kumain hanggang alas 3 pero depende pa din po yun sa video na ine-edit kung medyo madali. Bali 3 oras na po ako nag-e-edit pero hindi pa po yun tapos dahil pagkakat pa lang po yun ng video. Ang pagkakasunod-sunod po talaga ng gawain ko kadalasan ay alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali ang pagbibideo. Alauna hanggang alas 3 naman po yung pagkakat at alas 3 hanggang alas 6 ng hapon naman po yung pagbo-voiceover o yung boses ng mga video ko. Gaya po ngayon magsisimula na ako mag-voiceover kaya isasara ko na po yung bintana ko para kahit papano mabawasan po yung naririnig sa labas. Tapos kumuha na po ako ng tubig na water gamit yung malakas kong braso. May muscle yan. Sinindi ko na po muna yung ilaw para hindi masyadong madilim dito sa loob. At bago po ako magsimulang mag-voiceover, tumitingin po muna ako sa labas para malaman ko po kung nakakaabala po ba ako sa mga kapitbahay namin. Dahil totoo po talaga na naririnig yung boses ko ng buong barangay namin dahil hindi naman po kulob yung kwarto ko. Kaya ang isa po sa pangarap ko ay malagyan ng kisame para makulob po at hindi masyadong marinig yung ingay ko at ingay sa labas. Dahil kung minsan po ay hindi na ako nakakatapos ng video, halimbawa po pag umuulan, tapos kung minsan po ay sunod-sunod yung dumadaan sa kalsada. Syempre po kalsada yun kaya hindi ko naman po pwedeng sabihin na walang dadaan kaya syempre ako talaga yung kailangan na mag-adjust. Wow, English yun ah. Kaya ang ginagawa ko po, chinechempohan kong magsalita pag walang dumadaan pero minsan po sa haba ng sinasabi ko biglang may ingay kaya ulit po ulit. Eto po ang ilan sa ginagawan ko ng paraan sa araw-araw sa paggawa ng video. Pero kahit ganun man po na maraming pagsubok na dumadaan, kailangan lang po na maging madiskarte at matatag para maabot ang pangarap. Dahil andito na po ako, pinasok ko na ang mundo ng social media kaya wala na pong ibang dahilan para huminto po ako. Dahil alam ko po na sa bawat araw may nag-aantay sa akin para mabigyan ko ng saya, inspirasyon at kiti sa mga labi ang ibang tao. Dahil andito po ako para ipakita at ikwento ang simpleng buhay ko na kahit may kapansanan ay lumalaban sa takbo ng buhay pero hindi nakikipag-unahan. Kaya ang message ko po sa lahat, lalo na po sa kapwa ko may kapansanan na magpatuloy lang po tayo, maging positibo at piliin palagi kung saan tayo magiging masaya. Kaya ihahanda ko na po yung stand ko para makapag-video na po. Kaya ihahanda ko na po yung stand ko para makapagawa na po ako ng content at makapag-video ng maayos. Kaya ihahanda ko na po yung stand ko para makapagawa na po ako ng content at makapag-video ng maayos. Nung natapos na nga po ako mag-edit, pumasok na po ako sa... Ay, mali pala. Nung natapos na nga po ako mag-edit, lumabas na po ako para isara yung... Lumabas na po ako para isara yung bintana. Lumabas na po ako para isara yung bintana. Tapos dumiretso na po ako sa... Nung natapos na po ako mag-edit, Nung natapos na nga po ako mag-edit, Nung natapos na nga po ako mag-edit, lumabas na po ako para...
Nung natapos na nga po ako mag-edit, lumabas na po ako para isara yung bintana, tapos dumiretso po ako para kumuha ng tubig na water, at ang pinangbuhat ko nga po ay walang iba kundi yung malakas kong braso. May muscle yan! Hops, ganun sana. Ganun nga po yung ginagawa ko pag nagbo-voiceover. Sure ko po na hindi nga din po ganun kadali na mag-voiceover dahil kailangan po munang isipin yung sasabihin bago makapagsalita, kaya kailangan po talaga lagi na may baon na kwento. Para po sa lahat ng sumusuporta sa akin at ikaw na nanonood na to, ang gusto ko pong sabihin, maraming salamat po sa pagmamahal at patuloy na suporta sa akin. Nabibigyan ko man po kayo ng saya at inspirasyon, pero kayo din po ang nagiging inspirasyon ko na magpatuloy at gumawa ng maraming video. Pagpapawisan dahil sa init at mapapagod, pero hindi hihinto hanggang may naniniwala at may sumusuporta. Mabilis lang po ako natapos ngayon dahil alas 5 pa lang po tapos na ako, kaso lang po inabot na din ng alas 6 yung pag-upload ko dahil sa hina ng internet. Nung na-upload ko na po, ang kauna-unahan na nanood at sumuporta sa akin ay sila mama at papa. Tapos kakain na po kami, kumain ka na din para sabay tayo, eat well. Mayayari na nga po pala yung video. Salamat sa panonood mo, sana nag-enjoy ka, hindi ko nasayang yung load mo. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video.